or affiliate ng Socialite Gold Gen, welcome! Welcome, welcome po sa ating lahat, no? Kung kayo po ay mga bago, ito po ang magandang training para po sa inyo. Okay, so by the way, ako po si Sir Jojo Rivas. Ako po ang nag-handle ng ating pong trainings, no, dito po sa Socialite Gold Gen. And thank you very much po sa pag-spend nyo ng time para mag-aral, no? Para pag-aralan yung ating pong negosyo. Okay? So, etong training natin ngayong gabi, ito yung first step, no? Lahat ng training, bago po kayo umattend ng ibang mga trainings po natin, na po, ito yung pinakaunang training na dapat ma-attend, no po, ng lahat ng mga first time, no? Lalo na kung kayo po ay bagong member po ng Socialite Gold Gen. Okay? So, welcome na welcome po kayo sa ating training ngayon. Kung meron kayong notebook, I suggest inyo pong isulat lahat po ng inyo pong matututunan, no, dito sa ating training po na ito. Kasi later on, kayo din po, pag nagkaroon kayo ng sarili nyo pong organization, later on, kayo din po yung magti-training doon po sa inyo pong mga downlines or sa inyo pong organization or sa inyo pong grupo. Okay? So, maganda, no? Kayo po ay, no po, nag-uumpisa pa lang, no po, kayo po ay pinag-aaralan nyo na kung ano po yung ating pong negosyo. Okay? Then, invite ko po kayo every Wednesday after po ng NOW or New Affiliate Orientation. So, ito po ay para sa mga first-timer o kaya para po ito. Kahit kayo po ay dati na pong nagne-network, no po, maganda na maka-attend din po kayo nito. Pero sa lahat ng bagong member po ng Socialite Gold Gen, ito yung dapat na unang training na dapat ma-attenan ng lahat po ng ating pong mga member. Okay po? So, kung kayo naman po ay matagal na sa networking, I suggest umatin pa rin po kayo. Okay? Para iisang sistema yung ating pong ituturo, no, sa buong organization or sa buong Socialite Gold Gen. Okay? Sa buong kumpanya po natin. Okay? So, umpisa na po natin. Mag-share lang po na ako ng akin pong screen. By the way, kung kayo po ay galing ng abroad, kung kayo po ay galing ng Mindanao, kung galing po kayo ng Visayas, o galing lang kayo dito sa Luzon, welcome, no? Welcome na welcome po kayo. Okay? Pa-comment nga dyan kung saan po kayo galing na lugar. Sa ating chat box, pwede pong pa-comment po dyan. Para alam natin, no, na yung mga kausap natin galing pala sa ganitong lugar. Aba, meron pala tayong member galing sa area na to or galing sa bansa po na ito. Okay? So, mag-share lang po ako ng screen. Pa-type lang po dyan kung saan po kayo nang galing, no? Para at least makita natin kung yung ating audience po ba ngayon ay saan galing po ng mga areas or mga lugar. Okay? Okay. So, by the way, yan po yung ating topic ngayon, New Affiliate Orientation. Okay? So, your journey to success starts here. Bakit po? Ito yung pinakaunang training natin under po ng Socialite Academy. Ang Socialite Academy, ito po ay ang ating training program or support system na talagang pinag-isipang maigi po, no, ng management ng Socialite Gold Gen para po ito yung susundan ng buong kumpanya. Okay? Para kayo po as upline, hindi na kayo mag-iisip ng mga trainings, no? Meron na tayong sistema na nakalatag, susundan na lang po, okay, ng ating pong mga member. Kaya kung kayo po may bagong member, every week, kung meron kang bagong recruit or bagong member sa organization ninyo, i-push nyo na kaagad na sila po ay maka-attend ng ating pong NOW or New Affiliate Orientation. Okay? So, welcome po sa lahat and welcome sa Socialite Academy. Ayan. First training po natin. Now, dito po natin inuumpisahan, no? Sa lahat ng ating mga members, inuumpisahan po natin yung ating first training, yung ating orientation dito po sa tinatawag po natin na mga dreams. Bakit po natin dito inuumpisahan? Sigurado po ako, kaya kayo nag-decide na mag-join kasi nagustuhan nyo po yung ating marketing plan. Nakita nyo po na merong magandang future, no, na naghihintay po sa inyo sa Socialite Gold Gen once na ginawa po ninyo yung ating pong negosyo. Okay po? And gusto lang po nating, no po, gusto lang nating klaruhing maigi, no po, sa ating pong mind kung ano ba yung ating pong mga pangarap. Okay? So, ang sabi dyan, dreams. Let's say, kunyari po, yung bahay. Pag-usapan mo natin yung bahay. Na po, lahat tayo, nangangarap tayo ng bahay na talagang, yung bahay na sarili mo, okay, lalo na pag nag-Metro Manila kayo, marami dito nagre-renta lang, di ba po? Ang maganda dito,
let's say na lang po yung inyong bahay na gusto or pangarap nyo po na bahay na po ay mga around 15 million pesos. Actually po, ang 15 million pesos, yan po ay kahit papaano, disenteng bahay na po yan. Maganda-ganda na rin yan kahit papaano. Okay? Pangalawa, let's say po sa kotse. Lahat naman tayo goal natin magkaroon ng kotse, no po, na pangarap natin. Baka yung ilan sa inyo, meron ng kotse po ngayon. Baka hindi yan yung pinakapangarap mo talaga. Tama po ba? Ito maganda. Let's say budgetan po natin yung ating mga pangarap na kotse na mga 5 million pesos. Meron ka ng SUV dyan, meron ka ng pang-araw-araw dyan, na kotse, na po, or meron ka ng sports car dyan. Ito naman yung pang Sunday car naman po natin. Okay? Pag may mga event sa family, ito yung gagamitin po ninyo. Okay? Pero pagka kunyari akit ka ng bundok, buong pamilya, may SUV, may malaki. Okay? So yun po yun. So around 5 million pesos. Let's say po savings naman sa bangko. Ang savings sa bangko, sabihin na lang po natin, mga around 10 million pesos na po, para anytime naka-ready po kayo. Okay? So, next naman po ay travel ng buong family. Yung inyo pong magulang, kung buhay pa po sila, yung inyong nanay, kung buhay pa sila, yung tatay nyo, kapatid mo, pwede mong isama abroad, nagta-travel po kayo, na po, habang malakas po sila or habang kaya pa nila. Budgetan naman natin yan ng mga around 2 million pesos. Then, syempre, may budget ka rin para sa health nyo. Anytime, kung may magkasakit po sa pamilya po natin, meron tayong pang gastos. Let's say, budgetan natin yan, nakasave lang yan, mga around 2 million pesos. And then also, charity. Ito naman yung pwede kang tumulong sa church, pwede kang magkaroon ng medical mission, pwede kang tumulong no, sa mga orphanage, at marami pang iba. Ito ay pangtulong talaga. Let's say, budgetan natin yan ng 1 million pesos. Ito maganda. Kapag nakuha ba natin tong lahat ng ito, no po, kahit papaano ba natupad yung ating pong mga pinapangarap? Of course, na po. Ito-total natin yan, okay, that's 35 million pesos. Okay? Ang pangarap pala natin ay, ang worth niya ay 35 million pesos. Nakakapag-travel ka, na po, namimili ka ng kotse na gagamitin mo araw-araw, may sarili kang bahay, na po, may savings, yan po yung ating pong, yan po yung ating mga pangarap. Okay? Pag-usapan naman natin. Now, dito natin umpisahan. Yung tinatawag natin na ESBI quadrant. Galing po ito kay Robert Kiyosaki. Ang sabi po niya, nahati sa apat no, yung mga tao. Number 1, employee sa letter E. Letter S naman po ay self-employed. Letter B na po ay business owner. And letter I ay investor. So, ESBI. Yung left side daw po, yung sa kaliwa, yung E and S, yan po ay active income. Pag sinabi nating active income, you are trading time for money. Na po, kunyari 8 hours ka nagtrabaho, na po, yung trabaho mo, yung oras mo, pinapalitan ng pera. Sa letter B naman, and I, sa right side ng quadrant, ang tawag dyan ay passive income, money working for you. Yung pera na nagtatrabaho para sa'yo. Hindi ikaw yung parang pinagpapalit mo yung isang ulo, dalawang kamay, dalawang paa. Yung katawan mo na to para kumita ng pera. Yan yung active income. Okay? So, pag-usapan natin yung employee. Pag sinabi po nating employee, na po, employees earn income through their time and effort. Pag nagtrabaho yan ng 8 oras, yan yung babayaran po sa kanya. Minsan may overtime. So, dahil per ora yung kanya pong bayad. At ang sabi dyan, no work means no pay. Pag 1 month, 1 week, no po, isang buwan kang hindi nagtrabaho, wala ka rin kita. Okay? Ang sabi dyan, illness can interrupt earnings. Pag nagkasakit ka, wala kang kita. And income is generally fixed per oras po kasi kayo. Based on standard working hours such as an 8 hour per day. Yan yung normal na pagtatrabaho. 8 oras ka ring babayaran. Okay? And fixed po yung ating income. Sigurado. Okay? At least sigurado naman po yung income po as employee. Now, pag employee naman kayo, ito pag-usapan natin, ito yung reality. Okay? Pag empleyado ka, let's say, sumasahod ka ng 20,000 per month. Okay? Meron tinatawag na food. Ito yung pang-grocery, pamalengke, lahat ng pagkain natin. Na po, syempre, nagtatrabaho ka, kailangan mong kumain. Tama? Kasi umaasa ka sa sarili mo. So, 8,000 i-budget natin dyan. Yung transpo naman, sabihin na lang natin, yung transpo, yung bus, yung train, tawag ito, yung tricycle,
let's say sa isang buwan, mga 2,500. Yung renta naman sa bahay, lalo na dito sa Metro Manila, kung nagre-renta ka ng bahay, hindi pa ganun kaganda yan. Syempre, na po, 5,000. Medyo okay-okay na rin yan. Na po, 5,000 pesos. Okay? Ang monthly bill, wala ka pang kuryente, wala ka pang ano dito, aircon, okay? Mga 2,000 pesos. Okay? Wala ka pang aircon kahit sobrang init po ngayon. Syempre, meron kang internet. Hindi mabubuhay ang tao ngayon pag walang internet. So, yung internet po, let's say 500 pesos, no, na load. Okay? Hindi pa linya yan or di ka pa naka-line. Then, yung personal care mo, yung pambili mo ng damit, pambili mo ng mga personal care mo, sabon, shampoo, lotion, pabango, ano pa man yan, yung mga personal care mo, pambiling sapatos, tsinelas, let's say 4,000 pesos. Okay? Personal care po ito. Toothpaste mo, toothbrush mo, okay? Shampoo mo, mga personal care. So, that's 4,000. Kapag minus natin lahat yan sa 20,000 na income po natin, still zero. Okay? Walang natira doon po sa ating pong income. Okay. Sir Jojo, ang nangyari, na-promote ako. Okay? Tumaas yung aking pwesto, tumaas yung aking position, tumaas din yung aking sahod. Let's say na lang po sumasahod ka ng 40,000 pesos. Tumaas nga. Okay? Pero remember, habang tumataas yung sahod natin, tumataas din yung lifestyle natin at itatry natin syempre, na-promote ka na rin naman, syempre itatry mo naman na mabuhay ng kahit papaano decente. Di ba po? Let's say na lang, from 8,000 naging 12,000 na yung pagkain mo. Syempre, nahihiyain ka na minsan mag-McDo, mag-Starbucks, di ba? Syempre, itatry mo na yung maganda-gandang klaseng bigas, hindi yung nakakatanggal ng ngipin na bigas. Tama po ba? Magtatry ka na maganda-gandang mga ulam. Now, yung transpo mo, let's say na lang 7,000 kasi minsan nagagrab ka na, 'di ba? Minsan nag-i-drive ka na, nagta-taxi ka na, 'di ba? Minsan pag gabing-gabi na, may choice ka na kasi, 'di ba? Let's say 7,000. Yung renta sa bahay, umupa ka na ng apartment na kahit papaano may kwarto na, 'di ba? Hindi na naka-common CR or something. So let's say na lang 10,000 pesos. Okay, yung monthly bill mo naman, 6,000 na. Bakit? Siyempre, naka-apartment ka na. May aircon ka na ngayon. Siyempre, ang init ng panahon ngayon. Tama po ba? Baka naglagay ka na ng heater din dyan sa kwarto. Hindi, sa ano mo, sa CR mo pag naliligo, di ba? May 6,000 yan. Yung internet naman, syempre magpapaline ka na dyan, na po 1,000 pesos. Yung personal care mo, ganun pa din. Okay? Hindi natin dinagdagan. Now, magkano ang total na matitira sa'yo sa 40,000 mo? Zero pa din. Okay? Zero pa din. Now, ang maganda dyan, kaya sabi dyan, did you know that many Filipinos are from London? Marami daw pong mga Filipino na galing London, kahit nasa Pilipinas sila. Bakit? Kasi ang mga Pilipino, especially yung mga nagtatrabaho, loan dito, loan doon. Po? Loan dito, loan doon. Yan, kay loan doon, di ba? Or loan doon po yan. Okay? So, ibig sabihin, marami na mag-o-offer sa'yo ng mga loan. Ang dami ngayon, mga online loan, di ba? Yung ating TV naka-loan or naka-utang, hulugan, di ba po? So, loan dito, loan doon. Okay? Now, yung iba naman, kumakapit po nagme-member sila sa Club 56. Alam mo yung Club 56? 5-6 po yan, di ba? Kaya yung ating mga Bombay na mga bisita dito sa Pilipinas, ang lakas ng kanilang 5-6 na negosyo. Okay? Dahil kulang yung kanilang mga sahod. Ang sabi ni Warren Buffett, no po, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. It means passive income. Kapag hindi ka daw nakahanap ng isang source of income na kumikita ka habang tulog, magtatrabaho ka habang buhay. Na po, ganun ang mangyayari. Marami po, nag-retired na lang, hanggang mag-retired nga, nagtatrabaho pa din. Okay? Kaya nga po, they work for years but retired broke. Na po, tumanda sila sa pagtatrabaho but still, nag-retired sila broke totally. Walang ipon. Okay? Now, punta naman tayo sa tinatawag natin na self-employed. Yung self-employed naman po, okay? Ang self-employed, ang meaning niyan ay self-employed individuals rely on their own work to earn income. Let's say, kunyari, tawag ito, doctor ka. O, di ba? Nagre-rely ka sa sarili mo. No po? Kung ikaw ay dentist, surgeon, di ba? Kung ikaw ay lawyer, di ba? Kung ikaw po ay architect, no po? Nagre-rely ka sa sarili mo. Okay? Ang sabi diyan, no po, meaning no work results in no pay. Pag wala kang trabaho, walang income. As income is active income. This category
na po, includes practitioners. Ito yung mga lawyers, doctors, mga small business owners. Pag hindi nagbukas yung tindahan, sarado, wala ring income. And beginner networkers without an established group. Kapag nag-uumpisa ka pa lang, kagaya natin ngayon, na po, ilan sa inyo, nag-uumpisa pa lang, wala pang grupo. So, active ka pa. Okay? Active income ka pa. Para ka palang self-employed. However, by building an organization, pag na-build mo na yung left and right mo, lumalim na siya, na po, sabi dito, however, by building an organization and following a structured support system, kagaya ng ginagawa natin, alam mo yung kahit di ka kasama, yung downline mo, naturuan mo nang uma-attend ng lahat ng ating training, lahat ng mga seminars natin, tuloy-tuloy na yung ating negosyo. They can transition to leveraging income similar to a business owner. So, ang network marketer, pag wala pang team, wala pang grupo, nag-uumpisa pa lang mag-build, self-employed pa siya. Pero once na na-build niya organization niya, malilipat na siya sa kabila as business owner. Meron na kasing sistema na tumatakbo, kaya siya kumikita. Okay? Now, pero nga lang, no po, ang challenge kapag ikaw ay self-employed, you rely on your own strength. Na po, one mind, one head, two hands, na po, and 2 feet. Doon ka lang umaasa sa dalawang kamay mo. Paano pag naputol yung isang kamay? Na po, isang kamay pa. Paano kung na-stroke ka, kalahati ng katawan mo, hindi ka na makapagtrabaho. Ngiwi na yung bibig mo. Tama po? Hindi ka na makapagtrabaho. Tama po ba? Meaning, your income depends entirely on your own personal effort. Umaasa ka, kumikita ka dahil sa ulo mo, dalawang kamay, dalawang paa. Kaya marami po ang na-stroke, marami po ang nagkasakit, wala na rin income. Okay po? Ganun po siya. Kasi self-employed tayo. No? Umaasa tayo sa sarili nating katawan lang na ito. Now, punta naman tayo sa tinatawag po natin na business owner. Okay, pag-aralan natin yung business owner. Sa right side na po ito ng quadrant. Ang business owners are individuals whose businesses run through systems. Na po, may sistema. Na po, kaya nga kanina, pagka meron ka ng left and right sa network marketing, tumatakbo yung negosyo mo kahit tulog ka. Okay? Yun po ang maganda doon. May sistema kasi. Same with yung mga traditional business na mga business owners. Tumatakbo yung kanilang negosyo dahil sa sistema. And can operate even without their constant presence. Kahit nasa Boracay, yung mga business owner, nasa abroad, nag-e-enjoy kasama yung family nila, but still, yung negosyo nila tumatakbo ng tumatakbo. Ang tawag dyan, business owner. Kaya kung negosyante ka ngayon, at hindi pwedeng tumakbo ang negosyo mo kapag wala ka dun sa negosyo mo, hindi ka pa business owner. Ikaw po ay self-employed. Okay? Now, network marketers can become business owners once they build a large organization, allowing them to leverage their efforts. No po, bakit napapadami niya yung sarili niya? Kahit tulog siya, yung tao niya nag-i-invite, nagpe-present sa kabila. Hindi ko sinasabi na yung mga uplines, no, patulog-tulog. Hindi po. Darating talaga yung oras na meron ka ng residual income and passive income once na na-build mo na yung organization po ninyo. Okay? Now, ang sabi dito, business owners benefit from leverage. O, mag-aaralan natin mamaya yung word na leverage, which can lead to a higher income but often requires larger capital. Sa business owner or as a business owner, para ikaw, okay, mag-benefit dun sa leverage, maglalabas ka ng another puhunan. Okay? Sa atin naman, sa network marketing, mag-build ka ng organization. Paramihin mo lang yung leaders mo. Okay? Now, example. Ito yung mga example po ng mga businesses no, na tumatakbo sa negosyo na may sistema na kahit tulog siya, kumikita siya. Examples of system-driven businesses include major franchises like Jollibee and McDonald's, 7-Eleven, KFC, Chowking. So yung mga franchise na yan, kahit na sila ay tulog, yung mga owners niyan sa bahay, still kumikita sila. Tumatakbo kasi yung negosyo nila sa pamagitan ng sistema or system. Okay? Kaya itong Socialite Academy, support system to.
na kahit na ikaw, later on, hindi na ikaw yung nag-training sa downline mo, yung mga downline mo, natuto sila na magdala lang ng tao. Lahat ng bagong member, pinapatid ng seminar, pinapatid ng training, natuto sila, meron ka ng passive income. Okay? Yun po yun. Now, tuloy natin. Okay. Sample, ano ba yung law of leverage? Meron binabanggit natin, Sir Jojo, kanina yung leverage na word. Ito po, leverage. Ano ba yung leverage na word? Okay, ang meaning ng law of leverage, the law of leverage is the concept of maximizing output by utilizing systems, resources, and the efforts of others. Effort of others. Na po? Now, instead of trading time for money, leverage allows you to earn beyond your personal capacity by expanding your reach through teamwork or structured system. So, ine-expand mo, pinaparami mo yung sarili mo. Okay? As a business owner, sa traditional, kailangan mo mag-put up ng another branch, maglalabas ka ulit ng pera. Tama? Mag-e-invest ka ulit ng malaki. Ang maganda lang, dito po sa network marketing or sa Socialite Gold Gen, paramihin mo lang yung bagong mga lines mo. May grupo ka na sa Manila, magparami ka ulit ng grupo sa Visayas, or pwede sa Mindanao, or pwede sa abroad, para maging strong yung left and right na team mo. And pag strong na yung left and right na team mo, pag gumamit sila ng product, may pumasok sa members na mga bagong mga members, meron kang matching, tulog ka, kumikita ka. Okay, nagagamit natin yung law of leverage. Now, okay, example ng law of leverage. Okay, na po, let's say, meron pong isang driver ng taxi, ito si kuya. Maghapon, kumikita siya ng 1,000 pesos per day. So, sa loob ng isang buwan, sa sarili niyang effort, self-employed siya, no? Or, tama, parang self-employed siya. Sa sarili niyang effort, kumikita siya ng 1,000 per day, sa isang buwan ay 30,000 pesos. Okay, ito maganda. Meron pang isang taxi driver. Meron pa isang taxi yung business niya. Ito naman po yun. Siya yung may-ari ng taxi. Ang ginawa niya, bumili siya ng 10 kotse na ginamit niya as taxi. Lahat yun, tumutubo din siya na po ng 1,000 din per day. Bawat isang taxi. Na po, pinarami niya yung kanyang taxi. Ngayon, times 30 days, kumikita po etong owner ng 300,000 pesos. So, ang pwedeng yumaman, hindi itong driver, yung may-ari ng taxi. Kasi siya yung gumamit ng leverage, no? Ng law of leverage. Ang good news, dito po sa network marketing, pwede mong magamit ang law of leverage. Paparamihin mo yung sarili mo. Meron ka lang 5 na leader sa left, meron ka lang 5 na leader sa right, na nag-e-explain, nag-e-expand ng business kahit wala ka, mayroon ka ng income na passive income. Okay? Nagamit mo na yung tinatawag natin na law of leverage. Now, pag-usapan po natin to. Okay, ang ganda nito. Sabi dyan, kapag ka ikaw daw ay nagtatrabaho, rank and file ka pa lang, ang sahod mo mga 11 to 20,000 pesos. Sinipagan mo, na-promote ka na supervisor and manager. Ang sahod na niyan nasa 25 to 80,000 pesos. Sinipagan mo talaga. Na-promote ka kunyari lang ng VP or president. Ang sahod niya nasa 80 to 200,000 pesos per month. Na po? Pero meron pang isa, yung mga business owners. Ito yung mga may negosyo na tumatakbo yung kanilang negosyo kahit na wala sila dun sa negosyo nila. Merong sistema. Ang tawag dyan ay business owners. Kumikita to ng mga 300 to 1 million pesos per month. Na po? So now, kung pag-uusapan natin kanina yung pangarap natin, let's say 1 million na lang po. Okay, so 1 million. Sa 1 million po, okay, na po, 1 million per month times 48 months. 48 months natin, i-minus natin, no? Ay times natin. Or that's 4 years. Ibig sabihin, sa loob ng 4 na taon, kumita ka ng 48 million pesos. Okay? I-minus natin yung dreams natin kanina. Na tinanong ko po kayo na once na nakuha nyo ba lahat yun, magaan na ang buhay? Masaya ka ba pag nakuha mo lahat yun? Of course, masaya ka na lahat. Okay, now, ito maganda. 35 million po yun. So, i-minus natin sa 48 million, that's 13 million. Budget mo to for 4 years sa mga expenses po ninyo. Okay? Now, ibig sabihin,
kung kumikita ka ng 1 milyon kada buwan, you can achieve your dreams in just 4 years. 4 na taon lang, makukuha mo na lahat ng pangarap mo. Okay? So, ibig sabihin pala, Sir Jojo, kailangan ko maging business owners. Of course, kailangan mong lumipat, no po, from, no po, self-employed or employee to business owner. No po? Or investor. Ayan, ito na next natin. Investor ka na. Ito po, ang business owner own a system. Tumatakbo yung negosyo niya sa sistema. Okay? Pag investor ka naman, okay, money works for you. It means po, investor make their money work for them. After becoming a successful business owner, nakaipon ka na, meron ka ng savings, na po, and building enough capital, they can diversify their funds into other investments such as real estate. Nagpapatayo na siya ng mga apartment, nagpapatayo na ng mga commercial building. Yan po ay investor na. And ano pa? Or gold. Nilalagay niya na yung pera niya sa gold. Or businesses that can run without their direct involvement. Ito yung mga negosyo, asset, no? Na kahit wala siya, tulog siya, tumutubo ng tumutubo, nagpapasok ng pera. Okay? Darating tayo dito. Na po, yan ang goal natin, yung investor na tayo. I-build lang natin yung team natin. Now, okay, kailangan daw po, kung gusto natin magkaroon ng tinatawag natin na time freedom, okay? Kung gusto natin magkaroon ng time freedom, financial freedom, okay? Na po, hawak natin yung oras natin, yung financial freedom, yung wala ka nang tingin-tingin sa presyo na bibili mo yung gusto mo. Kailangan daw po nating lumipat, move from the left side to the right side of the quadrant to achieve financial freedom. Kung gusto mo magkaroon ng financial freedom and time freedom, kailangan nating mag-move from self-employed or employee no po, to business owner or investor. Kaya good job and congratulations po sa inyo. Kasi kayo po ay nag-start ngayon ng Socialite Gold Gen. Ang good news po niyan, inumpisahan nyo na. No po, nag-decide na kayo na po na ano po na lumipat as business owner or darating ang time kayo ay investor na. Bili na kayo ng bili ng ating mga gold coin. Tama? So time freedom and financial freedom tanging makukuha sa right side ng quadrant. So yun po